Pag-pray natin na magkaroon tayo ng matapos ko itong preaching na ito. Napakalaga. Salamat sa mayroong simbahan tayo. Amen? Na makapag-awit tayo sa Panginoon. Makapagpuri sa Panginoon. Amen? Oo. Dito lang tayo maawit sa church na yung todo bigay ang ating pag-awit sa Panginoon. Kasi mayroong simbahan. Amen? Oo. Kasi kung walang simbahan, saan tayo awit? Doon lang sa banyo. Amen? Okay naman yan, pero maganda talaga na marinig ng Diyos, yung united praising God, through singing. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. And dadako na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Dito po tayo sa Matthew chapter 16, verse 18. Matthew 16, verse 18. This is a familiar verse, Simulan muna natin sa verse 16, Ang sabi rito, sabay-sabay nating basahin, Matthew 16, verse 16 to 18. Ang sabi diyan sa 16. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. In verse 17, And Jesus answered and said unto him, Blessed thou art, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Thank you for mga special numbers sa mga awiting mga langit. Thank you for our fellowship sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga kasama namin ngayon dito, maging sa live stream, sa bawat tahanan, sa lahat na maabot ng aming worship service today, this morning, ay salamat po Panginoon sa presensya ng bawat isa and more power for the presence of the Holy Spirit in our midst this morning. And Holy Spirit, empower the servant. I'm nothing, O God, without your power. And send us revival this morning. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way or very special way, O God, through your words. Forgive our sins. Cleanse our heart this morning, O God. And forgive our sins. And all these things we ask in Christ's name. Amen. Okay, you may be seated. At salamat sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, salamat kay Peter. He believed that Jesus Christ is the living God. Amen. Ang sabi niya sa verse 16, Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Praise God, we have the living God that we worship today sa simbahan, mga kapatid. Amen. Ang ating sinasambahan na Diyos ay buhay na Diyos sa langit. Amen. And magagawa lang natin mag-worship sa Panginoon, sa buhay na Diyos, through His local church. Amen. And the title of our message this morning is all about church. Why church is important to me. Amen. Bakit gaano kahalaga ang simbahan sa iyo? Amen. Personally. Amen. Gaano kaya kaimportante ang simbahan? Amen. Think about church. Amen. Kung wala ang church sa atin, gaano kahalaga ang simbahan sa atin? Amen. Yan ang pag-usapan natin ngayong umaga, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ang sabi niya sa verse 18, sabi niya ng Panginoon kay Pedro, ang kausap ng Panginoon dito ay si Pedro at kay mga disipulo, at sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia. Amen? Iglesia. Oo. Iglesia ni Kristo. Amen? Kasi maraming iglesia ngayon, hindi iglesia ni Kristo. Amen. Magtatayo ang Panginoong Kristo ng kanyang iglesia. Amen. At sabi ng Biblia, and the gates of hell shall not prevail against it. Mga kapatid,
ay ang iglesyang ito, ang simbahang ito, ay hindi makapanaig ang kapangyarihan ng impyerno. Amen. Kapangyarihan ng diablo, mga kapatid. No? Ganon kakapangyarihan, no? Ang ating Diyos. We have the God, the living God, no? Na Diyos ni Peter, na niya rin ang Diyos nating kapatid. Kaya nga sabi niya, upon this rock. Amen. Pag sinabing rock, sa Greek word niyan ay Petra, malaking bato, the boulders of stone, no? Napakalaki, no? Rock. No. Upon this rock. Ang rock, mga kapatid, no, tinutukoy si Kristo. Oo. Kaya nga, mga kapatid, rock is Jesus Christ and Peter is a stone. Stone. Oo. Maliit na bato. Si Pedro. Ang tawag yan ay Petros. Petros sa Greek word. Small stone. Ang makikita natin yan sa John chapter 1 verse 42. John 1:42. Amen. So, kasama po ang ating pag-aaral ngayon, the doctrine of the church. Amen. The concept of the church. In 1:24, makita natin dyan, ano? Saan ba yan? John 1:42 pala. Sorry. Ang sabi diyan, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas. Cephas. Ang meaning ng Cephas, which is interpretation, as stone. Amen, stone. Napaganda sa salita ng Diyos ay hindi na po natin ini-interpret ang Biblia. The Bible himself interpret. Amen? Hindi natin, ano kaya yan, ibig sabihin ng Peter na yan? Ang salita ng Diyos na mismo, hindi natin hinahula-hulaan yan. Mayroong back up. Always back up with the Word of God. Our doctrine is always back up with the truth, with the Word of God. Kaya nga, si Peter ay stone. Jesus is the rock. Amen. Marami pong verses na sinasabi na si Kristo ay rock. No? Kaya nga, sabi niya, I will build my church. Amen. I will build my church. Kaya nga, mga kapatid, hindi si Pedro ang nag-build ng simbahan, kundi si Kristo. Kaya ang simbahan ay sabi ng Biblia, hindi kayang daigin ng kapangyarihan ng diablo. Amen. Kasi si Kristo mismo ang nagtayo ng simbahan. Hindi si Pedro. Kasi si Pedro, anong klaseng simbahan may tayo ni Pedro? Mahinang simbahan. Tingnan sa John 21. Tipen mo kung si Pedro. Oh. Kasi marami naniwala na si Pedro ang nagtayo ng simbahan. Amen. John 21, verse 15. So when they had dined, Jesus said, Simon Peter, the son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, I know that I love thee. He said unto him, feed my lamb. Amen. Feed my lamb. Makita natin sa senaryong ito, si Pedro ay nagbalik sa pangingisda. Nag-backslide, tumalikod sa Panginoon, at doon na siya sa pangingisda. Amen. Iniwan niya ang simbahan at nag-focus doon sa pangingisda. Kaya nga, binalikan siya ng Panginoon. Sabi niya, and Jesus said 3 times, feed my lamb. Thou knowest thou love me. Lovest thou me more than this? And Jesus said 3 times, mga kapatid. Why 3 times? Because Peter denied also 3 times. Amen. Eh kung si Pedro ang nagtayo, mahina. Bumigay si Pedro. Amen. Kasi siya ay hindi rock.
Siya ay isang small stone lamang. Amen? Kaya mahina. Amen? So makita natin, no, na si Kristo ang nagtayo ng simbahan, hindi si Pedro. No? Kasi ang paniwala ng Katolik ay si Peter ang nagtayo ng simbahan. Simbahan na Katolika. Amen? Kasi si Peter ay first pope, no, sa kanila. Amen? Kaya meron silang St. Peter Basilica. Amen? So, hindi po si Peter ang first pope. Wala tayong basihan sa Biblia. At wala naman talagang papa sa Bible. Amen? Yan po ay idea, doktrina ng mga Katolik. At kung si Peter naman ay first pope, hindi naman nakapunta si Peter sa Rome. Amen? Si Paul ang pumunta. No? Pangalawa, kung si Peter ay pope, hindi naman siya qualified. Amen? Kasi ang pope ay walang asawa. Mga pari, walang asawa dahil may doktrina silang tinatawag na the doctrine of celibacy na hindi pwede mag-asawa mga pari, lalo na yung papa. Amen? Kaya hindi qualified si Peter. Kasi si Peter may asawa. Amen? Siyempre, pag may asawa ka, may biyanan ka. Amen? Oo. So, yan po, mga kapatid. Maliwanag na si Kristo ang nagtayo ng kanyang simbahan, hindi si Pedro. Amen. So, and we believe na ang tinayo ng Panginoong Kristo na simbahan ay walang iba, kundi Baptist. He built a Baptist church. Amen. Yan po ang paniwala natin. Yung iba hindi naniwala dito sa sinasabi natin na Baptist ang tinayo ng Panginoon. No? Pero tayo, mga kapatid, we believe that the Church of Jesus Christ is a Baptist church. Amen. Because Jesus Christ was a Baptist scripturally, logically, mga kapatid, doctrinally, kapatid, ay si Kristo ay Baptist. Amen. Why? Because He was baptized by John the Baptist. Amen. Alangan naman na Katolik siya, ay Baptist ang nagbaptize sa kanya. Amen. Kaya si Kristo ay Baptist. Kasi nabautismohan siya ng Baptist. Amen. Kaya mahalaga ang bautismo, mga kapatid. That is our identity. We are identified with Christ. Amen. Ang baptism. Mahalaga ang baptism, kapatid. Kasi baptism, it will make you Baptist. Amen. Napaka ang salitang Baptist. Amen. Ang Baptist, mga kapatid, ay, ang kapalit niyan ay buhay. Mga kapatid. Buhay. Ang kapalit niyan. No? Nung araw, pag ikaw ay nabautismohan ng Baptist, you are persecuted. Oo. Persecuted ka. Pwede kang patayin, kapatid. Kaya buhay ang kapalit. Amen? Di katulad ngayon, pag nabaptize ka ng Baptist, okay lang. Wala sa iyong uusig, wala mapunta sa bahay mo, at aabangan ka, at papatayin ka. Amen? Ay kung mayroong persecution ngayon, kapatid, walang magbabaptist. Amen? Ang lahat ng mga nagbabautismuhan, papatayin yan. Amen? Paano pa tayo maging Baptist? Amen? Kaya mga kapatid, no? Kaya noong araw yan, no? Mahalaga ang Baptist. Amen? Right, amen. Kasi kung ano ang bautismo mo, yun ang maging ganyan ka. Bautismohan ka ng Katolik, Katolik ka. Bautismohan ka ng Mormons, Mormons ka. Jehovah ka, Jehovah ka. Amen? Nabautismohan ka ni El Shaddai, El Shaddai ka. Amen? Na bautismohan ka ng ang dating daan ka. Oo. Naging ano ka, ang abbreviation nila yun, ay add, ang dating daan. Pag hindi naman kompleto, INC ka. Hindi kompleto ang kaligtasan. So, makita natin. Oo. Ang Panginoon ang nagtayo ng simbahan. The first church which Jesus Christ built is a Baptist church. It was built in first century, 30 AD. Yung Catholic, kailan lang yan? 300 AD, dumating ang Catholic. Catholic. Sa panahon ni Constantine. Amen? Kaya napakalayo na, may Baptist church na.
Amen? Sa panahon na yan. Kaya scripturally, doctrinally, Jesus Christ is a Baptist. Amen. Kaya nga ang Baptist, pag nabaptize ka ng Baptist, nung araw, ikaw ay persecuted. Pwede kang patayin, kapatid. Pahirapan, kapatid. Kaya napakarami ang namatay pag ikaw naging Baptist. No. Kaya the first martyrs, the Baptist martyrs is no other than Jesus Christ. He was crucified in the cross of Calvary. The first Baptist martyrs. And the second martyrs is John the Baptist. He was beheaded. No? Sa birthday lang. No? Birthday lang ni Salome. Amen? Sa birthdayhan lang yan. Niregalo lang ang ulo ni John the Baptist. Amen? So, kita natin, what we believe, Jesus Christ is a Baptist. Praise God! We are a Baptist. Amen? He built a Baptist church. Amen? Yang tinutukoy rito, mga kapatid, ay ang church, sabi niya, I will build my church. He built his own church. Amen? He built his own church. No? At ang simbahan ito, na kapatid, ano bang simbahan? Church is not a building. Amen? May maraming mga building, may pangalan na Baptist Church. Pero walang church, walang tao doon. Amen? Maraming ngayong mga Baptist Church, nakasara na, nakapadlak na. Amen? Kasi ang church, kapatid, ay mga tao, mga kapatid, na nagtitipon, nananambahan, mga kapatid. The church is an assembly, mga kapatid, gather in one doctrine. Isa lang ang ating katuruan, mga kapatid. Assembly of scripturally baptized believers who worship God in spirit and in truth and fulfill the Great Commission. That's why soul winning is a main thing sa Baptist Church. Amen? Yan po, mga kapatid. Kaya hindi building, ano? Bakit kailangan natin ng building? Kasi kailangan talaga natin ngayon. Amen? Pero makita natin, ang tunay na simbahan ay mga tao na palataya na nagtitipon. Nagpapalakasan sa isa't isa, mga kapatid. Kaya din dito tayo sa simbahan para magpalakasan sa isa't isa, magpupuri sa Diyos sama-sama, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Matthew sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Amen. Nag-encourage tayo sa isa't isa. Amen. So Christ built His own church. Amen. We are not building a church. The church builds you, builds your life, build your Christian life with character. Amen. Kaya malaking mahalaga ang simbahan sa bawat mananampalataya, bawat nanaligtas, sa bawat pamilya. Amen. So makita natin ano ang pakinabang ng simbahan. Bakit tayo nandito? Amen. Siguro sa mga bagong naligtas, oo, magtataka yung mga magulang ninyo, mga mahal nyo sa buhay. Bakit? Ano ba ang sa church? Bakit andyan ka palagi sa church sa umaga, sa gabi, sa prayer meeting? Halos nandoon ka sa simbahan. Ano ba ang mayroon dyan sa simbahan yan? Mayroon ka bang makukuha dyan sa simbahan yan? Amen. Marami na nagtanong sa akin yan noong araw. Bakit ka lagi sa church? Dapat mag-overtime tayo sa trabaho. Oo, sayang ang ating oras kung nag-overtime ka, malaking pera. Oo. Sabi, ano ba yan yung simbahan ninyo dyan? Makakapira ka pa dyan? Sabi ko, wala. Eh, bakit nandoon ka? Ay, sabi ko, hindi pera ang hinanap ko doon. Ang hinanap ko, salita ng Diyos and fellowship with fellow brethren. Amen? Malaking mahalaga na yan. Magpalakasan tayo sa isa. Exhorting one another. Amen? Ngayon, mga kapatid, no? Ano ba ang trabaho ng simbahan sa atin? Oo. Kaya mga kapatid, dito po pag-usapan natin, exhorting one another. Amen? To encourage one another. Every believer, mga kapatid, ay pwede tayong i-encourage, mga kapatid, ng ating simbahan. Think about kung wala kang simbahan. Amen? Pag na-discourage ka, walang ma-encourage sa iyo. Amen. So, makita natin, no? Sa number 1, bakit mahalaga ang simbahan sa atin? Number 1, mga kapatid, ay i-encourage po tayo ng simbahan to have passion one
to one another. To have passion to one another. Amen? Passion. No? Saan natin makikita yan? Sa Romans chapter 15, verse 5 and 6. Romans 5. Passion to one another. Amen. Bakit tayo nandito sa simbahan? Tingnan natin sa Romans chapter 12, verse 5 and 6. Sabi rito, 5 and 6. So, we being many are one body. Ay, sama yan. Romans 15 pala. Verse 12. Verse 5 and 6. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that may be with one mind, one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Makita natin ano sabi ni Paul sa Rome, no? Sabi sa verse 5, now the God of patience, consolation grant you to be like-minded one another. Amen. Like-minded. Tayo dito sa simbahan, ang sabi ni Paul, ay dapat kayo ay mayroong pagkakaisa, one mind. Amen. One mind, one mouth. Amen. Tanda natin, with patience, ang kailangan natin, patience, sabi ni Paul. No? Kasi mga kapatid, ang background ni Paul sa Roma, mga kapatid, in Rome, ang mga miyembro sa simbahan ay mga iba't ibang lahi, iba't ibang community na pinanggalingan. Sa Roma is a church with diverse community. Oo. Yan ang mga miyembro doon ay mga Hudyo, may mga miyembro na Gentiles. Amen. Nagsama-sama sila sa simbahan ng mga Hudyo at Gentiles sa hindi makakasundo. Amen. Sa lahi pa lamang. Mayroon din doong mga slave, mayroon din doong mga master na nandoon. Mayroon din doon sa Rome, the rich and the poor. May mga mayaman, may mga mahirap, may mga average kapatid. At nagsama-sama sila sa simbahan. Amen. Kaya, yan po ang sabi ni Pablo ay magkaroon kayo ng pagkakaisa with one mind and one mouth. Amen. Isa lang. No? Kaya nga kapatid, sa simbahan ay kailangan ng patience natin sa bawat isa. Amen. Kasi iba-iba ang ating mga background. At sama-sama mo yan, napakahirap. No? Pag ikaw ang pastor sama-sama, sasabog ang utak mo. Amen. May iba-iba pang mga temperament, may iba-iba pang mga templa ang bawat isa. Pag sinasama mo sa church yan, naku po, anong klaseng simbahan? Think about sa pamilya natin. Sa pamilya natin, hirap. Sa pamilya mo nga, anak mo lang, 3, 2, hindi pa nagkakasundo, ilan lang kayo sa bahay, ay hindi pa kayo nagkakasundo sa mga prinsipyo. Kasi iba-iba ang prinsipyo ng bawat isa. Kaya nga ang nagpapabuklod lamang sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang nagpabuklod sa atin. Ang sabi ni Paul, kailangan natin na mayroon tayong passion sa bawat isa. Kasi kung ang bawat isa lang ay ang ating mga prinsipyo, ilalatag natin, hindi po tayo magkakasundo. Praise God. We have a church like this. We have a one mind. We have a one mouth to praise our God. And we have a one goal is to glorify God. Amen. Sa simbahan. Lahat yan, ang ating layunin ay lawalatiin, sambahin ang Diyos. Kung iba ang ating layunin sa simbahan, iyon. Maging kritik ka sa simbahan. Oo. Maiba ang tingin mo sa kapatid. Amen. Mag-iisip ka. Dito tayo nakita-kita sa simbahan. Amen. Merong isang member dati rito. Noong pang mga panahon. Ay, nakita-kita sila dito sa simbahan. Bakit? Pastor, bakit nandito yan?
Ay sabi ko, hindi ako nagdala niyan, kapatid. No? Ang Diyos ang nagdala niyan. Ayun, siyang nawala. Kasi ayaw niya yung mga kapatiran. Oo, pag hindi niya nagustuhan, ayaw niya. Amen? Eh, hindi po. Ang Diyos kasi ang naglagay niyan. Amen? At siya ang magpabuklod niyan, hindi pastor. Amen? Ang kanyang salita, ang gagawin lang ng pastor, he preached the truth. Amen? Kaya mga kapatid, no? May mga kasama sa simbahan, mahina, may malakas, may backslider, iba-iba. Pag sinama-sama mo yan, kapatid, no? Kaya nga mayroon tayong fellowship para mag-isa ang ating kaisipan. Fellowship. Two fellows in one ship. No? Isipin mo yun, yung isang bangka, dalawa kayong nakasakay. Kaya nga, fellowship. Amen. Two fellow in one ship. Fellowship. Ay, isang bangka lang kayo, dalawa lang kayo sa bangka, mag-aaway pa kayo. Hindi pa kayo nagkakasundo. Dalawa lang kayo dyan. Amen. Alangan naman tatalon yung isa dyan. Kailangan one mind, one mouth. Amen. Kaya sinabi ni Paul, one mind, one mouth. Sa ating binasa kanina, no? One mind and one mouth. Bakita natin? Hindi, bakit sinabi niyang one mind and one mouth? Kasama kasi ang mouth. Amen? Kasi yan, dahil sa ating mga bibig, maraming nasisira. Amen? Kaya nga, isa lang ating mouth to glorify God. Amen? Our mouth is to praise God. Amen? Oo. Yung ating mouth na ito ay gamitin natin for the glory of God, not to destroy the church. Amen? To build the fellowship in the church. Yan po ang sabi ni Paul. Kaya ang dahilan kung bakit sinabi ni Paul ito. Oo. Kasi sa Church of Rome, hindi nagkakasundo ang mga tao doon. Iba-iba ang mga lahi. Kaya kung basihan natin yan, kapatid, ang mga lahi, kung ano man ang background ng ating family, saan man tayo nanggaling, hindi tayo magkakasundo. Kaya ang salita ng Diyos lang ang magpabuklod sa atin. At higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos, sabi niya, verse 5, now the God of patience, amen, and consolation grant you to be like-minded. Ang Panginoon lang at ang patience ng Panginoon, sabi niya, katulad ng patience ng Diyos. Magkailan tayo ng patience sa bawat isa. Amen. Oh. Kasi kung wala kang patience sa bawat isa, sama-sama mo ang iba't ibang ugali, sasabog ang utak mo. Amen. Madali kang atakihin kung ikaw ang pastor. Kailangan patience at mahaba ang patience, kapatid. Amen. Oh. Kaya yun, one mind. Kaya nga, ang nais ng Panginoon is to love one another. Yan, passion. No? Passion. The church will teach us to love one another. Amen. Oo. Kahit ayaw mong mahalin yan si kapatid, naiinis ka dyan kay kapatid, ay kailangan mo yan mahalin, sabi ni Paul. Mahalin mo yan, kapatid. At dagdagan mo pa ang iyong pasensya sa kapatid na yan. No. Kung naubos na ang iyong pasensya, dagdagan mo pa ng pasensya. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay utos ng Panginoon. Tingnan niyo sa John 15 verse 12. John 15 verse 12. Bakit sinabi ni Paul yan? To love one another. John 15 verse 12. This is my commandment that ye love one another as I love you. Isipin mo yan, kapatid. No? Love one another as I love you. Mahalin natin ang iba, kapatid. Nakatulad, sabi ng Panginoon, nakatulad ng pagmamahal ko sa iyo na hindi ka dapat mahalin, hindi ka dapat iligtas, pero minahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos.
Hindi niya tiningnan kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Hindi niya tiningnan kung ano ang mga karanasan mo dati. Basta minahal ka ng Diyos. Ganon din, sabi ng Panginoon, mahalin mo rin ang mga kapatiran. To love one another. Accept them as your brethren. Isipin mo yan. Accept them as your brethren, as one family. Feel at home ka as family sa mga kapatiran. Because we are one in the body of Christ. We are one in the church. We are one in the family. We are in the family of God. We have one Father, the Father in heaven. We have one blood, the blood of Jesus Christ. Isa na ang dugo natin. Hindi na dugo ng pamilya, dugo na ng Baptist family. The blood of Jesus Christ who shed in the cross of Calvary. That's why, love one another. Kahit hindi mo kayang mahalin, mahalin mo, kapatid. Kahit kaaway mo, mahalin mo pa rin. Love your enemy. Yan ang pinakamahirap. Madali lang yung love your friend, your mga lagi nagbibigay sa iyo, regalo, ganon, lagi kang binabati. Madali lang magmahal niyan. Pero kung hindi ka binabati, hindi ka pinapansin, kaya ba kaya mahalin yan? Ang i-apply mo dyan, kapatid, love your enemy. Love your enemy. Pray that persecute you. Bless them. Biro mo yan. Padalhan mo pa yan ng regalo. Amen? Biro mo yan, magbibigay ka pa sa kanya. Naiinis ka na, nagbibigay ka pa. Bigyan mo ng bigyan. Hindi na yan maiinis. Amen? Yan ay utos ng Diyos. Amen? Ang sabi dyan, this is my commandment. Ay utos ng Diyos eh. Kaya mahalin natin kahit ayaw mo. Mahalin mo dahil sa Panginoon. Oo. Kaya hindi natin pwedeng itakwil. Verse 15, ano ba yan? 15 verse 12. Amen. Love one another as I love you. Yan. Sa John 13:34. Tama ba yan? John 13:34. Parang hindi. Tama ba yan? John 13:34. Ano ba yan? Ay, hindi. Baliktad pala. Iba pala nabasa ko. Sa John 12 pala ko binabasa. Sa 13:34, ano? A new commandment I gave unto you, that ye love one another as I love you, that ye also love one another. New commandment. This is the commandment, New Testament commandment. Na yung commandment na ito ay galing na ito sa Old Testament commandment. At nandito na ulit sa New Testament kasi mahalaga. Amen? Nandoon na ito. Batas ito sa Old Testament pa. Ang pagmamahalan sa isa't isa sa simbahan in Leviticus 19. Tingnan sa Leviticus 19. Verse 18. Thou shalt not avenge, not bear any grudge against children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Commandments na ito. Amen? Ano yun? Grudge, thou shalt not avenge. Amen. Huwag kang maghiganti. Amen. Huwag kang magtanim ng galit. Ano man ang iyong mga bagay na karanasan na hindi pa kasundo nung unang panahon pa, ay kalimutan na natin yan. Sabi niya, huwag kang magtanim ng galit at pagiganti sa mga masamang pangyayari. Ang sabi ng Biblia,
ibigin mo ang iyong kapwa. Kagaya ng pag-ibig sa sarili. I am the Lord. Ang Diyos ang nag-uutos. Amen? Sipin mo yan. Huwag na tayong magiganti. Amen. Hayaan na natin ang Diyos. Let God be God. Amen? Oh, sabi diyan sa Romans chapter 12 verse 10. Romans 12 verse 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honoring, preparing one another. Amen? Isa na naman utos ng Panginoon sa Rome, inulit na naman ni Paul. Amen? Sabi diyan, no? Be kind and affectionate to one another with brotherly love. Amen? Oh, with brotherly love. Oh. Kaya mahirap. Oh, kaya nga inutos ni Paul yan. Kasi mahirap mahalin ang iba na hindi natin mahal ang mga kapatiran na sa simbahan. Oh, hindi mo mahal ang mga mahal mo sa buhay, ay mahirap din lalo magmahal sa mga kaluluwa. Kaya utos ng Panginoon, love one another. Amen? Magmahalan sa isa bilang magkapatid sa Panginoon because we are one family, we are one Father, we have one blood. Amen? Ang sabi rito, sa verse, honor, in honor, preparing one another. Amen? Ano ibig sabihin yan? Huwag nating bigyan natin ng halaga. Preparing one, in honor, preparing one another. Bigyan natin ng halaga ang bawat isa. Amen? Preparing one another. Amen? Ano ibig sabihin ng preparing one another, mga kapatid? Ay dapat huwag tayo maging selective. Yan ang preparing one another. Namimili ka lang ng kausap, ng ka-fellowship. Ibig sabihin ng preparing one another, wala kang tinatangi sa mga kapatiran. Hindi ka selective. Kaya wala kang best friend. You are everybody's friend in the church. Amen? Kasi kung mayroon kang close friend, best friend, ay tayo lang. Huwag mo sabihin sa kanila, yan, preparing one another. You are selective. Sabi ng Panginoon, love one another. Not preparing one another. Amen? Dapat, i-fellowship natin ang bawat isa. Kamayan natin ang bawat isa. Amen? Yan po, kausapin natin ang bawat isa. Kamusta na? Kamusta ka na, sis? Kamusta ka na, Brad? Nakakalungkot naman yung kapatid natin. Nakauwi na, nakaalis na, wala man lang nakausap, wala man lang nagkamay sa kanya. Sa tingin mo, babalik pa kayo si kapatid na yan. Hindi na babalik yan. Amen? Wala man lang siya nakamayan kahit isa sa simbahan. Kahit kunwari lang nangiti, hindi siya nakatanggap. Ganon kapatid, preparing one another. Not preparing one another. Love one another. And love one another, and love, let us have a passion for soul. Amen. Mahalin natin ang mga kaluluwa. Kaya nga, binanggit mo na ni Pablo na magmahalan muna sa simbahan ng isa't isa. Kasi may gagawin ang simbahan. May gagawin tayo, kapatid. We are fulfilling the Great Commission. Kaya nga sabi niya sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So we need to love one another, love as brethren, and love for souls. Amen. Love for others. Meron natin ang mga kaluluwa. Kaya nga ang simbahan, dito tayo tinuturuan, dinidevelop ng Diyos, mga kapatid, para mahalin ang mga kaluluwa. Kasi sabi ng Biblia, the church and the gate of
and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Yan po. Kaya andito tayo sa simbahan para turuan tayo na magkaroon ng pasyon sa mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kapatid, mga kapitbahay, kasambahay, lahat yan, turuan tayo na magkaroon tayo ng habag sa kanila. Amen? Yung pag-ibig ay madedevelop din yan, kapatid. Mahalin natin ang mahal ng Diyos. The first love of Jesus Christ is no other than the souls na maligtas, kapatid. Yan po. Tayo po ang ini-encourage ng simbahan para mahalin ang mga kaluluwa na dapat malaman nila na mga taong ito, na mga mahal sa buhay natin, mga kaibigan, na mayroong impyerno. Amen? Na totoo ang impyerno, sasabihin natin sa kanila na may impyerno, may apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay. At doon pupunta ang ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan. Kung hindi natin sila, wala tayong passion, wala tayong burden, wala tayong pag-ibig sa kanila, mga kapatid, sila ay mapahamak sa impyerno. Kaya nga may simbahan para ma-develop ang ating pag-ibig sa mga kaluluwa, mga kapatid. Kahit ayaw natin, mahalin natin sila para sila ay hindi mapahamak sa impyerno. Amen. Yan po, mga kapatid, na ipakilala natin na si Kristo lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, wala ng iba. Amen. Kaya it takes compassion to win our loved ones, our friends, mga kapatid, our acquaintances. It takes compassion. Like compassion of Jesus Christ in Matthew chapter 9 verse 36, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. Dapat ang compassion ng Panginoon na napapasa atin. No? Kasi ang mga tao, dapat makita natin ang kalagayan ng tao, kapatid, na tayo, ang problema lang natin ay mga material na mga bagay. Pero kung titingnan natin, ang matinding problema ng mga tao na wala sa Panginoon, kapatid, sila ay napapagod na rin, mga kapatid. No? They are scattered abroad. Amen? Namumuhay sila na walang direksyon. Amen? Walang direksyon. Wala silang simbahan, kapatid, na nag-aalaga sa kanilang espiritual na pangailangan. Wala silang pastor, mga kapatid. Wala silang marinig na salita ng Diyos, kapatid. Walang nananalangin sa kanila. Walang nagpapatnubay sa kanilang buhay, kapatid. Wala silang salita ng Diyos na marinig. Praise God, tayo ay merong simbahan. And the question today, how about the people around us, mga mahal natin sa buhay, na hindi pa nakarinig, they will die without Jesus. Amen? And these people need passion for their soul. Amen? Tanda natin, pag hindi natin sila masiran ng salita ng Diyos, wala tayong passion sa mga kaluluwa, ay mapapahamak sila. So, sabi ni Paul, we need to encourage us to have passion for others, to one another. May passion tayo sa mga kaluluwa na maligtas. Amen? Magkaroon tayo ng habag sa kanila. Amen? Ang tunay na passion, kapatid, sa ating puso. Na hindi natin sila matiis, kapatid. Ang ating mahal sa buhay, ating pamilya, mga kaibigan, katrabaho natin, hindi natin kayang tiisin na sila ipapunta sa impyerno. Amen? Kaya mga kapatid, pananagutan natin sila, kapatid, isang araw. Kaya nga sabi ng Revelation 21, verse 4, and God will wipe away all tears in heaven. Kasi isang araw, pag wala tayong passion sa mga kaluluwa, isang araw doon ka sa langit, hanapin mo ang mahal sa buhay, wala doon. Iiyak ka, kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, and God will wipe away all tears. Iiyak ka. Amen? Wala yung mahal sa buhay mo. Doon sa langit, wala tayong nagawa.
para sa kanila, kapatid. At pananagutan natin yan sa kanila. Ang sabi ng Ezekiel chapter 33 verse 8. 33 verse 8. Amen. Ang kanilang buhay, ang kanilang dugo, pananagutan natin. 33 verse 8. Ang sabi diyan, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou shalt not speak to warn the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Amen. Isang araw, ituturo ka. Ituturo ka, sister, bakit hindi mo sinabi sa akin na may impyerno pala? Ituturo ka at iiyak ka, kapatid. Amen. Oo. May pananagutan tayo sa kanila, kapatid. Oo. May impyerno. Amen. Oo. May impyerno. Oo. Hindi natin sila tinatakot na may impyerno. Pero may impyerno, kapatid, na nag-aantay sa mga kamahal natin sa buhay na hindi natin nasiran, nabigyan ng babala na may impyerno. Amen. Kaya yan ang simbahan natin, kapatid. That's why we preach hell, kapatid. We never stop preaching about hell, mga kapatid. Hindi natin sila tinatakot na may impyerno. Pero mga kapatid, nais kong sabihin na ang impyerno ay totoo. That's why we persuade men knowing the terror of the Lord. We persuade men, sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Kaya pinipilit natin sila na ilapit sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabagsik ang kanyang parusa sa mga kaluluwa na walang Kristo. Sila ay mapapamak sa impyerno. May impyerno, kapatid. Amen? At pananagutan natin yan. Kaya we need passion for others. Amen. We need to warn people, our loved ones, that there is hell, kapatid. Kaya ang impyerno, hell is real. Hindi po ito parabola, hindi po ito kwento. Ang impyerno ay totoo, mga kapatid. Kaya hindi tayo tumitigil sa pag-preach ng impyerno. Amen? Kasi kung hindi totoo ang impyerno, ay hindi na tayo dito sa simbahan. Amen? Mag-inuman na lang kami at wala na kaming gagawin. Dahil wala naman palang impyerno. Pero sabi ng Biblia, Revelation 21 verse 8, but the fearful, the unbelieving, the whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the second death. Doon po i-deliver ang ating mahal sa buhay kung wala silang Kristo. Amen. Sa buhay. Amen. So we need passion to one another. Number two. No. Kunti na lang natitira. No. Number 2 na lang siguro ang mausapan natin. Bakit may simbahan? Yan. Para turuan tayo magkaroon ng passion sa kapatiran at sa mga kaluluwa. Pangalawa, to be perfected in character. Amen. To be perfected in character. Yan po. Ano yung Ephesians 4:11? Yan ang trabaho ng simbahan. To be perfected in character. Ephesians 4:11. Yan ang trabaho ng simbahan. Yan ang pakinabang natin sa simbahan. To make you matured. To be perfect. Yan ang sabi ng Biblia. Ephesians chapter 4 verse 11. Ang sabi diyan, and 12. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. In verse 12, ito po ang purpose ng simbahan. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the knowledge, in the unity of faith. Amen? Yan po. To be perfected in character. Amen? To be matured spiritually. Amen. Yan ang trabaho ng simbahan. Kaya mayroon tayong simbahan, may pastor, may Sunday school teacher, mga kapatid, may Sunday school tayo, mga kapatid. For what?
for the perfecting of the saints. The word perfect, mga kapatid, ay hindi na maging perfecto ka, hindi ka magkasala. Ang ibig sabihin ng perfect, to be matured in your spiritual, to be matured in your attitude, to be matured in your character. Amen? Kaya mayroong simbahan. Para ano? Para tayo ay maging perfect, to be matured, na mananampalataya, tayo ay lumago sa ating pananampalataya, para tayo ay tumibay na mananampalataya, mga kapatid. Kaya dito tayo sa church, kapatid, para ikaw makarinig ng salita ng Diyos. Mahalaga ang church para ikaw makapakinig ng salita ng Diyos. In Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Para ano? Para ikaw lumakas, tumibay sa iyong pananampalataya, para tayo maging matured na Kristiyano. Kasi mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga unos sa buhay, bagyo sa buhay, mga kapatid, problema, pagsubok sa buhay, ay hindi ka basta-basta babagsak, kapatid. Matuto kang tumayo, harapin ang problema na mayroong panampalataya sa Diyos at pagtiwala sa Diyos. Kasi ikaw ay matibay na Kristiyano. Amen? Kasi pag makita mo yung immature na Kristiyano, pag may mga pagsubok. Amen. Kaya tingnan natin kung sino ang mga Kristiyano na lumalago. Yan ang mga Kristiyano, mga kapatid, na dito lagi sa church, Sunday morning, Sunday evening, prayer meeting, and every activities ng simbahan. Nandyan yan si kapatid. Yan po ang mga Kristiyano na lumalago. To be perfected in character. Hindi lang po na tayo ay sa virtual, hindi lang po tayo sa live stream, kapatid. Dito tayo nananambahan, not forsaking the assembling of ourselves together. Ay anong ginagawa ng dyablo ngayon? Social distance, hindi makasimba. Amen. Hindi tayo pinapasimba. Paano malumago ang Kristiyano? Pag hindi lumago ang Kristiyano, atakihin tayo ng dyablo. Pahinain tayo ng dyablo. Pag hindi tayo naka-recharge, kapatid. Hindi tayo ma-revive, kapatid. Kaya maraming mga Kristiyano, matagal na Kristiyano, ay hindi pa rin lumalago. Amen? Kasi wala sa simbahan. No? Kaya hindi, ang mga hindi lumalago, ang madalas dyan, ay madali silang manghihina. At madali pa sila ma-offend. Amen? Madali ma-offend. Pag nabasa mo lang ang Malakay, offended na. Amen? Ay, ang Malakay sa Biblia yan. Alangan naman natin punitin yan. Amen? Magagalit naman si Malakay. Madiscriminate si Malakay. Amen? Anyway, pagdating sa langit, kamayan natin si Malakay. Brother Malakay, naku po, nung una, offended ako. Ay, nung lagi kong napapakinggan, ay doon ako pinagpala. Kaya, salamat, Malakay. Magpasalamat ka kay Malakay. Amen? Kasi tinuruan tayo ni Malakay kung paano tayo pagpalain ng Diyos. Amen? Oo. Kasi mga kapatid, pag ma-open tayo kay Malakay, hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Oo. Ang sabi ni Malakay, bring all the tithes into the storehouse. Ang pangako ng Diyos, if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing, and there were no room to keep it. Yan ang susi, kapatid, para mabuksan ang durungawan ng langit. Kaya every time na tayo nagbibigay ng ating tithes and offering, sinisindot ng Panginoon ng susi. Unti-unti lumalabas. Bumubukas. Kung hindi ka nagbibigay, naku po, kahit hangin, hindi lumalabas. Amen? Oo. Kahit kunting bukas, hindi mo masilip, sarado. Bakit? Tayo ang nagsara. Ano ang pangbukas? Yan. Sabi niya, bring all the tithes into the storehouse. Dalhin mo yan. Oo. Dalhin mo yan. Kasi sa Panginoon yan.
Hindi pa tayo nagbibigay. Amen? I will open the windows of heaven. Nagbigay ka pa lang ng tithes, ang langit, nagbukas na. Ay lalo na kung nagbigay ka pa ng offering, yun na. And pour you out a blessing. Amen? Kaya nga, tithes and offering. Amen? Pag nagbigay ka ng tithes, nabuksan. Oo. Pag nagbigay ka ng offering, nalaglag na. Aba, sahurin mo na. Amen? Yan po ang sekreto. Amen? Kaya may simbahan para turuan tayo maging matured, kapatid. Matured tayo sa pagbibigay. Amen? Pag ikaw ay matured na sa pagbibigay, hindi ka na na-open. Kasi matured ka na eh. Oo. Kasi ang mga baby, kapatid, ay nature talaga ng baby na nakasara ang kamay. Oo. Nilagyan pa natin ng glove. Oo. May glove pa yan. Ay, paano pa makapagbigay? May glove na. Nakasara na, may glove pa. Kaya pag medyo malaki-laki na, inaalis na natin ang glove. At turuan na natin ng close open. Close open. Close open. Kasi baby. Oo. Sa sunod niyan, sanay na siya sa close open. Kaya hindi pinagpala kasi nakasara. Eh, kailangan i-open mo. Pag na-open na, yan na, darating ang blessing. Eh, subukan mo, pag nahulog ang, magbukas ang window sa langit, at ihulog ng Diyos ang blessing, pour you out a blessing, ay nakasara yung kamay mo. Lampas ang blessing. Wala kang makukuha ang blessing. Nakasaray. Amen. Buksan mo. Ang pagbubukas, yan ang tithes and offering. Amen. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Give, and it shall be given. Kasi marami sa atin, pagka ako'y pagpalain, Panginoon, ibibigay ko. Amen. Huwag nating ipangako yung wala. Kung ano ang mayroon dyan, what is in thine hand today, yan na ang susi. Amen. Kasi pag nangako tayo na wala pa, eh katulad tayo ni Ananias at Sapphira. Nangako sila na ang lupang yan ay para na sa gawain ng Diyos. Ay naibinta na. Wala na ang kanilang pangako. Kaya dapat ang ipangako natin kung anong nandyan. Kasi hindi naman naghahanap ang Diyos nang wala sa'yo. Ang nandyan sa'yo, sabi niya, i-bring mo na yan. Yung wala pa, wala kang dadalhin. Kasi wala pa eh. Hintayin natin ang nandyan na. Yan na, ibigay mo sa Panginoon. Subukan mo yan. Prove me now if I will not open the windows of heaven. Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon. Pag ikaw ay matured na, masaya ka na nagbibigay. Cheerful giver ka na. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, no? Hindi tayo lalago kung wala tayo sa simbahan. Amen? Kahit 20 years ka ng Kristiyano, kung lagi kang wala sa simbahan, hindi tayo lalago. Kaya the church will teach us to be matured, kapatid, spiritually. Mga kapatid. Kaya nga, mayroon tayong preaching every Sunday morning, preaching Sunday evening. Preaching prayer meeting. Amen. Yung devotion natin, preaching na rin. Amen. Mayroon pang daily devotion. Amen. Mayroon pang Saturday devotion. Para ano? Para tayo lumago na Kristiyano. Amen. Kaya paano tayo lumago kung tayo ay lubog litaw? Amen. 2 taon na yung pandemic. Ay 2 taon na rin di nakadalaw sa simbahan. Kapatid, ay may mga kapatid na ganyan. 2 years na, hindi pa tayo nagpapangita. Amen. Sa Facebook na lamang dati siya nakikita. Amen. Oo. Nagbe-virtual. Dapat, ano yan? Physical. Kasi ang blessing ng Diyos, physical. Ay kung virtual tayo lagi, virtual na rin ang blessing.
Amen. Manood ka lang sa blessing. Yan ang blessing bigay sa'yo. Yan. Panoorin mo. Virtual lang yan. Hindi mo pwedeng tanggapin yan. Manoorin mo lang. Kasi virtual tayo ngayon. Kaya kailangan actual ang blessing. Amen. Oo. Kaya nga kahit bawal tayo magtipon-tipon, sige lang. Oo. Kahit mainit, sige lang. Siksikan tayo, sige lang. Oo. Kahit 1 foot lang ang ating distansya, okay lang. Oo. 1 foot. Pero patagilid. Hindi ganyan, patagilid. 1 foot, ganyan. Hindi ganyan. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya mayroong tayong simbahan. Amen. Kasi ang iba, natatakot sa COVID. Kasi totoo naman talaga ang COVID. Amen. Meron ka lang iinumin, pampalakas. Yan. Para tayo tumibay. Ang ating mga immune system. Amen. Kahit hindi ka naman mapunta sa church, pupunta ka naman sa palengke. Pupunta ka naman sa mall, sa grocery. Amen. Ay marami namang tao doon, siksikan. Napunta ka naman sa pasyalan. Oo, dumaan kami diyan sa Imo, sa plaza. Ang daming tao, nagsisiksikan. Amen. Pero sa simbahan, hindi nagsisiksikan. Amen. 1 metro ang distansya. Amen. Kaya kapatid, huwag nating kalimutan ang simbahan para tayo lumago. Amen. Aba, nung last Sunday, di ba, testimony ni Sister Jenny, isang kapatid natin, nung siya ay sa Davao. Amen. 4 hours pa lang biyahe niyan. Papunta pa lang simbahan. Kasi sa Davao del Norte sila. Ang simbahan niya sa Davao pa, city. Mga 4 hours na yung biyahe niyan. 4 hours pa lamang, pupunta pa lamang. Magsimba. Magsimba lang si kapatid. 1,000 ang pamasahe, 4 hours papunta, 4 hours pabalik. 1,000 ang budget niya sa kanyang pamasahe. Oo. Ay tayo, 20 pesos lang, tricycle. Tatawaran mo pa ng 15. Nag-away pa kayo ng driver. Oo. Naghinayang ka pa. Pero mga kapatid, ang blessing ng Panginoon, huwag kang maghinayang. Amen? Narinig naman natin testimony ni kapatid. Oo. Na hindi pala natin alam, no? Nasa katapatan niya sa Panginoon, sa pananambahan. Oo. Inaani niya ang blessing. Siya rin nagsabi, may 2 na siyang property na nabili. Nung Sunday niya lang. Amen? Praise God. Amen. Yan po, nag-aani tayo ng pagpapala. No? Dito sa last verse natin. Hebrews 5:12. Kaya we need to grow. Grow in grace in the knowledge of Jesus Christ. Hebrews 5. Dito ko na-end. Hebrews 5:12. Mamaya ko na lang ituloy ulit. Hebrews 5:12. Ano sabi dyan? For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, be the first principle of the oracles of God, and are become such as a need of milk and not strong meat. Everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Amen. Sabi na sa Diyos, hindi na dapat kayong tuturuan, hindi ko na kayo dapat i-disciple. Hindi ko na kayo dapat dinidisciple, bini-baby pa. Oo. Kasi kailangan ninyo, hindi na kailangan ng gatas palagi. Ang kailangan ninyo ay strong meat, strong preaching. Amen? Kasi makita mo pag ang ikaw ay mature na. Oo. Strong meat. Oo. Gustong-gusto mo ang mga strong meat. Gustong-gusto mo yung mga bulalo. Oo, na mga mensahe. Oo. Para ano? Para ikaw ay maging matured na Kristiyano. Pag sinabing matured, madali kang makaunawa ng salita ng Diyos. Mayroon kang spiritual discernment. Amen? Kasi ang immature, they cannot distinguish the good and evil. Amen? Yan po ang tanda ng immature. Hindi niya alam. Oo. Parang baby. Amen? No? Si Jibril, ganyan. Sasakay sa sasakyan, isasawsaw niya pa yung sapatos niya doon sa tubig. No? Diyan sa may kanal. Isasawsaw niya muna yung kanyang sapatos doon sa kanal at aakyat siya doon sa sasakyan. Hindi niya alam kung ano mangyari sa sasakyan.
at aakyat pa yan sa upuan at tumbling pa yan. Amen? At pupunta pa yan sa'yo na puro putik ang sapatos. Amen? Ganyan ang mga baby. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala silang discernment. They are not capable of digesting strong meat. Hindi sila natutunawan. Sumasakit ang tiyan nila pag binigyan mo na ng mga buto-buto. Lalo na yung puro buto. Puro buto. Yung mga mataba. Amen? Kasi yan ang payat sa hapon, puro buto. Puro buto. Pag mataba naman, puro sibo. Puro sibo. Amen? Pero pag tayo, mga Kristiyano, amen? Kailangan natin talaga ng salita ng Diyos para tayo lumago. What we need, grow in the Word of God. Amen? And we need to practice what we have heard and we practice. Apply it. I-apply mo na ang lahat ng narinig mo na salita ng Diyos. Kaya in-encourage ko, may notebook ka para i-apply mo yan. Pag i-apply mo na yan, doon ka na pagpalain ng Diyos, kapatid. To build you in character. Kaya nga sa Bible school, ang pinakamalaga dyan, not head knowledge sa Bible college. Hindi po kami natitrain dyan ng mga knowledge. Kasi marami ng mga honor roll dyan. Bumagsak sa character. Kasi ang main thing ng Bible college, to build you with character. With character. Oo. Nung kami sa Bible school, bawal maghiram ng papel sa katabi. Demerits na pag naghiram ka ng papel. Oo. Kasi pag naghiram ka ng papel, ayun, madidevelop sa'yo at nagpastor ka, naku, lagi ka naghihiram ng papel. Hindi lang papel ang hinihiram mo, may tao na na papel. Oo. Tinitrain ka dyan. Magtiis ka. Oo. Itinitrain ka dyan. Kasi you are building character. No? Binibuild tayo ng character. Kasi maraming mga Bible student na graduate, walang character. Amen? Kaya kailangan tiisin natin. Kahit mahirap, tiisin natin. Mga tatay, mga nanay, tiisin natin. Dalhin natin ang ating mga anak. Amen? Sa church. Para sila lumago din. Kasi maging problema natin ang ating mga anak one day, pag hindi natin dinala. Kaya mga magulang, kahit tinatamad ka na magsimba, sige lang, kahit walang pamasahe ka, sige lang, dahil sa iyong mga anak, we go to church every Sunday, Sunday morning, Sunday evening, for the next generation, na sila rin ay maging mature. Kasi kung tayo, pabaya sa simbahan, ang ating mga anak maging immature, at isang araw, ang ating mga anak, naging problema natin mismo. Problema ng pamilya, problema ng simbahan, problema ng komunidad. Sino nagsimula? Tayo. Kasi pinabayaan natin na hindi mahalaga ang simbahan. And build our family, children in the church. Grow with them in the church. To be perfected in character. To have passion to one another. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for a great message this morning. Salamat Panginoon. That's what church is important to me. Why important to me is church? Para turuan kami magmahalan sa isa't isa, to passion one another, to love souls, Panginoon, to be saved, to be perfected in character, to be matured spiritually. Kaya habang tinutugtog at panyaya, pasalamat kami, simbahan tayo, kahit wala tayong building, pero makarinig kayo ng salita para tumibay tayo sa panampalataya. The church is not building. The church is the assembly
na kung saan tayo, we worship the Lord, the Spirit and in truth. The Word of God. Sige po, salamat tayo sa Panginoon. Salamat ka, nilagay ka sa simbahan. Sige po. May simbahan ka na kung saan makaparinig ka pa ng salita ng Diyos para ikaw magpalakas pa, ma-encourage. Sige po, just kneel down to God. Meron kang problema ngayon, tulungan natin pag-pray sa Panginoon. Sige po, kasapin natin ang Diyos. Salamat po na may simbahan tayo para sa ating pamilya, para sa ating mga anak po, the next generation. Sige po, just why we invest our money to the church for our family, for the next generation. Sige po, kasapin natin ang Diyos. Just kneel down to God. Whatever within your heart today, whatever commitment na magtapat ka sa Panginoon sa church, magtapat ka sa Panginoon. Sige po. Hindi ako matapat sa aking panambahan. Lord, teach me to be faithful in my attendance. Sige po, kasapin natin ang Diyos. Kasapin natin ang Diyos dyan sa ating live stream sa Mautanan. Just kneel down where you are. Talk to God. God is talking to you right now. God is waiting for you to talk with Him, making commitment, making decision to be faithful to God in the church. Sige po, kasapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong mga salita, salamat Banal na Espiritu, salamat sa mga patiran na lumapit sa inyo, Panginoon. You know their hearts, O God, this morning. You know their needs, O God. Salamat po, Panginoon. And pagpalain mo mga anak ninyo, Panginoon, salamat po na binigyan mo kami ng church. At tinuruan mo kami na magmahalan sa isa, magpanalanginan sa isa, Panginoon. Magmahal sa kaluluwa, na mapahamak sa impyerno. Salamat, Panginoon, na mayroon kaming simbahan, Panginoon, na kami ay kailangan lumago sa aming buhay Kristiyano, sa aming spiritual life, sa aming pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na naglagay ka ng simbahan para sa aming pamilya, para kung saan kami, Panginoon, ay lumago pa, tumibay sa aming panampalataya, anumang bagyo at pagsubok sa aming buhay. Ay nariyan ang simbahan na nanalangin at idulog sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay binigyan ninyo ng simbahan. Thank you for building a church for us, O God. Salamat po, Panginoon. Sa mga anak ninyo, tulungan mo sila, Panginoon. Ano man kanyang lapit commitment, pangailangan, yun, alam ko, Panginoon, we believe God answers our prayers, O God. Salamat po, Panginoon, sa ginawa ninyo ngayong maga sa amin. I bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask. In Christ Jesus' name, amen. Praise the Lord. Amen. What a great revival this morning. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Sabay na ng Diyos sa magitan natin pagkaloob. At tawagin na po natin ang ating usher. If you want to give para sa ating sasakyan, mga small amount na may sama-sama natin, makabili tayo ng bagong gulong para sa ating sa jeep, mga kapatid. Sige po. Salamat sa Panginoon. Tawagin natin ating usher. God love it, a cheerful giver. Give, and it shall be given unto you.
sa mga kapatiran na nakasama natin sa live stream sa online. And thank you for sending your offering to the Lord. At pasalamatan natin ating offering ngayon. Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy